Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, may bigay po ako ng Madre de Agua para sa aking mga alagang ibon. Ganito po kaganda pag once may tanim tayo ng Madre de Agua sa ating mga bakuran dahil anytime pag gusto nating magbigay sa ating mga alagang ibon, pwede tayo makabigay sa kanila. Maganda po kasi ang Madre de Agua sa kanila dahil marami silang mga source of vitamins na makukuha dito. Pero bago ang lahat mga ka-backyard, gusto kong i-share sa inyo ang pinaka-importanting bagay pag once nag-aalaga tayo ng ibon. Ang topic natin ngayon, bakit kailangang ihiwalay agad ang mga inakay sa kanilang parents kapag nangingitlog na sila ulit. Ito kasi ang kadalasang tanong ng mga followers ko sa aking page. Bakit binugbubog ng parents ang kanilang inakay? Ang iba naman, pinapatay talaga. So, disclaimer lang mga ka-backyard, ang sagot ko sa katanungan na to, based lang sa aking experience sa pag-aalaga ko ng ibon sa aking ibonan. So, bakit nga ba binugbubog ng parents ang mga painakay na bumababa na? Hindi lahat ng ibon ganun ang ginagawa sa kanilang mga painakay, katulad na lang sa budgies, African lovebirds, cockatiel at iba pa. Sadyang meron lang talagang ina na ganun ang behavior na sinasaktan at ginugulpi ang mga inakay nila. Ang mga dahilan kasi pag once nag-start ng umitlog ulit ang parents, masyado itong protective sa nest box at area nila. Hindi kasi nila gusto na maistorbo sa pag-itlog pag once nag-start na silang mag-mating sa loob ng nest box. Pag natagalan kayo sa pagwalay sa kanilang mga painakay, ganito ang pwedeng mangyari mga ka-backyard sa inyong mga alagang ibon. Katulad po sa picture na nasa taas ng video na to, ito kasi ang nangyari sa aking African lovebirds na medyo natagalan ako pagwalay sa kanyang mga inakay dahil nga ang apat na mga painakay niya is medyo hindi pa malakas pero tumutuka-tuka na sila ng pagkain. Hindi ko kasi inaasahan mga ka-backyard na ganito ang gagawin ng parents dahil nung una hindi naman siya ganito ka-territorial pag once nag-start na mag-itlog. Nagtaka lang ako noong nakarang araw, pagtingin ko sa aking ibunan, ganito na talaga ang nangyari sa kanyang inakay. So, ayan, sinugatan po niya ang ulo, tapos dumudugo talaga. At ang pinakamasakla pa dito mga ka-backyard, hindi po nakasurvive ang kanyang inakay sa ginawa ng parents. So, namatay po talaga ang aking African lovebird na good for harvest na sana. Dahil nga, hindi ko nakita agad na gano'n na ang ginawa ng parents dahil may ginagawa din ako sa bahay, masyado din akong busy sa trabaho. So, pagtingin ko sa aking ibunan nung medyo hindi na ako busy sa aking area, ayun, sinugatan na ang ulo at saka patay na ang kanyang isang inakay. So, ito po ang mga ginagawa ng parents pag once nag-start na silang mag-itlog o nag-start na silang mag-mating sa loob ng mga cages nila. So, para maiwasan natin ang mga ganitong senaryo, pag once nakikita nyo na malakas nang kumain ang kanyang inakay, kahit hindi pa masyadong kumplito ang pakpak, pero kumakain na siya, so mas mabuti mga backyard na ilipat na agad natin ng kulungan ang kanyang mga painakay para maiwasan natin ang pagkamatay o pagkabugbog dulot ng kanilang mga magulang. Dahil mayroong mga hen mga ka-backyard na ganito ang pag-uugali. Kahit nung unang clutch nila, dalawang clutch nila, mabait sila sa kanilang mga painakay. Darating din ang punto mga ka-backyard na pangatlong clutch, pang-apat na clutch na ganito ang gagawin nilang behavior sa kanilang mga inakay na inaalagaan sa loob ng nest box o sa loob ng cages nila.
Ang iniisip kasi ng ibang breeders mga ka-backyard, treat na kasi ito sa cages nila pag once nakikita ng breeders na lumilipad-lipad at pumapasok pa sa nest box ang mga painakay. So bilang breeders, dapat obserbahan natin ang mga breeders sa ating ibunan. Pag once may nakikita tayo na good for harvest na, huwag na ninyong patagalin ang pagwalay sa kanila para maiwasan natin ang pagkabugbog or pagkamatay ng mga painakay ninyo. Isa pang dahilan bakit need nating iwalay ang mga inakay na good for harvest is yung pamamalagi nila sa nest box kahit may itlog na ang kanilang parents. Hindi makapaglimlim ng maayos ang parents nila at pwedeng mabulabog ang pag-itlog ng kanilang parents at mabasag ang itlog nito. At kung hindi naman mabasag mga ka-backyard, pwedeng madumihan ng mga ipot nila ang panibagong itlog ng kanilang parents. Kaya ang posibilidad po na mangyari is pwedeng mabugok ang itlog or maliit lang ang maibigay na fertile eggs ng parents nila dahil nga naiistorbo sa loob ng cages nila. At may iba namang mga breeders mga ka-backyard, kahit napisa na yung bagong itlog nila, nandun pa rin ang mga inakay na good for harvest. Pero mas maganda talaga mga ka-backyard, pag nakikita ninyo na malakas at tumutuka na mga inakay, kompleto na ang kanilang mga pakpak at balahibo, ihiwalay na agad natin para walang istorbo sa mga parents nila. Sa pag-aalaga kasi ng ibon, kailangan natin ng matinding monitoring sa kanila para kung may mga pangyayari na hindi kaaya-aya sa ating mga alagang breeders, maagapan at masolusyonan agad natin. So, dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga. God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today, kung bakit kailangang ihiwalay agad ang mga painakay na good for harvest sa kanilang parents na nasa loob ng mga breeding area nila.